Andito ako sa Silang, Cavite, nagtatrabaho. Ah, ako dito ako sa Dubai. Dubai ka. Oo. Galing din ako sa Saudi, 12 years ako sa Saudi. Oh, ako dito magti 10 years na po. Di pa po ako nakauwi ng Pinas. Grabe, tagal. Kasi mahirap buhay sa Pinas pag single mom ka. Galing ako dyan sa Saudi, sa Jeddah, 12 years ako dyan. Electrician ako dyan. Okay, no? Hiwalay po si Madam sa asawa ng matagal ng panahon, pero naka-move on na siya ngayon. At ngayon, sir, pwede na ho daw siya mag-asawa. Ang hinahanap niya sa isang lalaki sana, edad ko rin tayo 5, no? Ilang taon na ho kayo? Hindi, di naman ako 50. nagbase sa edad 50 na ako. 50? So, pasok pa rin, ma'am, yung 50. Oo naman. 50. Okay. Tanungin niyo siya, anong status? Okay lang. Asan po yung asawa mo, sir? Baka mabugbog tayo nito. Hindi ko alam. Wala, separated na ako, 9 years na. Nasa yata siya, Bisaya. Sa Bisaya siya? Ako, matagal-tagal na din akong hiwalay sa asawa ko. Natanggap ko naman na okay na din ako ng asawa ko, yung kabit niya, tanggap ko na din, pati anak niya. Ganun talagang tatanggapin mo kung talagang hindi kayo para sa isa't isa. Oo, kasi kahit gaanong galit mo, kahit gaanong sigaw mo, ganyan, wala ding mangyari. Mas mabuti pang tanggapin. Diba? Oo, talaga. Oo. Noon, parang nagalit din ako kasi hindi nga siya nagsusuporta sa anak namin, pero nung katagalan sabi ko, okay na, nakatapos naman yung anak ko, tapos yung isa, nakita ko naman na nakaya ko silang dalawa, so, ba't ba ako magagalit? Kaya, inakap ko pati mga anak nila. Sa ngayon. Ilan anak mo? 2. Ay, malalaki na siguro. Yung isa, nagtatrabaho na sa Nesco. Yung isa, second year college, doon ko pinag-aral sa Isolan. Sa akin, 3 naman anak ko. Nasaan sila, 3 sir? anak ko. Tapos na sila sa pag-aaral lahat. Yung bunso ko, graduate ng criminology. Ewan ko kung magpupulis na siya nitong taon na to. Katapos yung pangalawa ko, graduate ng computer IT. Nasa Makati nagtatrabaho. Katapos yung panganay ko, nasa Amerika. Good. Mag-isa na lang ako sa buhay. IT yung bunso, bukas, birthday niya. Nandun siya sa Isolan. IT yung course niya. Maganda, computer IT. Oo. Ba't kayo naghiwalay ng asawa mo, sir? May tanong ko lang, huwag mong mamasamain. Naninigarilyo, unang-una. Katapos hindi kami magkasundo. Pero nung una, sir, di naman siya nanigarilyo? Nagbago lang siya? Ako hindi naninigarilyo, siya naninigarilyo. Hindi, nung makilala mo, nanigarilyo na po ba? Hindi. Ano ba? Nung una mong nakilala, nung araw, nanigarilyo na ho siya, hindi? Hindi, patago-tago lang. Kapag oras na naninigarilyo pala sa CR. Minsan nahuli ko siya nanigarilyo, pinagsabihan ko siya. Katapos, pumayag na ako manigarilyo siya hanggang sa tuloy-tuloy na, dire-diretso na hanggang sa amoy na amoy ko na yung sigarilyo sa bunganga niya. Hindi ko na mapigilan. Huh? Samantala ako hindi ako naninigarilyo. Pero 3 anak ninyo. Opo. Nakatatlo din. Kasi DJ, pag yung kaya mo pang tiisin yung isang tao, pag mahal mo, tiisin mo talaga. Kahit hindi mo na kayang taisin yung amoy ng sigarilyo, sir? Hindi. Kaya rin, kaso nga lang ako hindi naman ako naninigarilyo eh. Hindi, tinanggap mo na eh. Hindi mo na sabihin na hindi ka naninigarilyo, itinanggap mo na eh. Patago lang siya kapag naninigarilyo dati. Hindi pa. Kasi asawa mo yun eh. Kailan mo kayo naghiwalay? Nung nasa Saudi po kayo?
Opo. I know. Kaya naman pala. Yan naman pala. Sabi ni DJ, kaya naman pala. Bakit DJ, pag abroad, maghihiwalay talaga? Wala kong sinabi. Ikaw nagsabi niyan. Kasi sabi mo, Kwenta mo kaya dito, naman ma'am. pala. Ano? Sumali ka na rin dito dati? Hindi. Never. Ngayon lang mahiya din ako. Sa akin, pangalawa ko na to. Dati sumali ako dito September 19, 2025. Pero nag-message na ako kay DJ noon pa ata, last year. And then nawala ako kasi parang di ko kaya. Parang ganun ba? Tapos sabi ni DJ na i-line up na kita. Parang mag-aalangan din ako. Tapos ngayon, sige boy, ako wala akong amo dito. Nandun sila sa bakasyon. Try ko na lang. First time kong sumali. Lahat first time ko dito. Sa akin, pangalawa na kasi. Oo. Yung nakaano ko rin dito dati, taga Pangasinan, taga Pangasinan. Kababayan ko rin. Tapos, anong nangyari? Hindi ba Wala, naging tulay nag-chat lang kami. Hindi, nag-chat lang kami dalawa. Mga after 3 days, 4 days, wala na rin. Busy sa trabaho. Ako kasi, di ko kasi tinry itong ganito kasi nag-focus ako sa anak ko. Kasi noon kasi, nag-try ako na mag-boyfriend, pero mahati yung oras ko. Gusto ko yung oras ko is yung mga anak lang. Yung pag may time ako, tatawag ako sa mga anak ko. Kaya hindi talaga ako nag-try. Then lagi akong ginagano ng anak ko, Mama, sige na. Oh my God! Ba't mo ako tuturuan? Ano pang hanapin ko sa isang nandyan na kayo. Tapos ngayon, na parang maluwag-luwag na kasi isa na lang yung nag-aaral, ganon. Tapos di naman to, as in, di ba, nag-try lang ako. Ano Pero- pangalan mo? Kuusap tayo dito, pero hindi ko alam yung pangalan mo. Amadeo. Ano? Amadeo. Amadeo. Pero tingin ko, Deo. Deo. Ikaw. Marivek. Kanina pa nga tayo nag-uusap. Yung pangalan natin, wala. Hindi pa natin. Oo. Oo. Pero sa totoo lang talaga, ngayon parang gumaganon-ganon. Bakit naman? Nervous ka? Hindi ako sanay. Nervous ka? Nervous ka? Oo. Ganun talaga. Oo, di ako sanay. Tapos dito pa talaga sa live. Pero okay lang. At Ano ba least, hinahanap mo sa isang lalaki? Ha? Ano ba hinahanap mo sa isang lalaki? hindi ko masasabi kung anong hinahanap ko sa isang lalaki kasi kung yung ngayon lang tayo nagkausap, ngayon lang ganyan, yung malalim na pagkakilanlan, kahit kahit parang yung di ako naghanap na gwapo, di ako naghanap na mayaman ka, di ako naghanap kung ano ka ngayon, ang gusto ko lang is yung kasundo ko. Kahit mahirap ka, basta sabay tayong aangat, magtutulungan, parang ganun ba? Yun ang hinahanap ko sa isang lalaki na hindi ko pa mahanap. Oo. Ato, magkalayo naman tayo. Taga-saan ka sa Sa Bohol, pero Bohol? siguro, oo. Kasi yearly naman ang uwian ko, pero hindi ko talaga ginagamit yung pag-uwi ko kasi pinipira ko, pati yung annual leave ko at saka ticket ko. So, kinukuha ko. So, every year dapat ako uuwi, pero pinili kong magstay dito kasi iniisip ko kasi sa Pinas ang hirap. Tapos, takot din ako sa obligasyon sa anak ko na hindi ko maibigay. Pag may kailangan sila, hindi ko maibigay. Ako lang mag-isa. Wala akong katuwang, kaya ganun. Kaya sabi ko, uuwi lang ako pag yung anak ko is makatapos na. Mag-graduate na silang dalawa. Parang ganun. Saka ko naisipin yung sarili ko. Malapit na. 3 years. 2 years na pala. Malapit na. Kailan? 2 years na Matagal-tagal lang. pa kaya yung 2 years.
Matagal-tagal pa kaya yung 2 years na yun. Hindi, mas maganda nga yung matagal. Matagal, di ba? Kung maghanap ka ng isang lalaki, hindi basta-bastang ito na. Kailangan kilalanin mo ako, kilalanin din kita. Di ba? Ganon yun. Di ba? Yung sa 2 years is parang okay na yun. Yung iba nga, 5 years. Di ba? Ang alam ko, kapag oras sa OFW, 2 years lang, di ba? Ha? Ako kasi, nandito ako parang VIP na mga empleyado dito sa Emirates. Palit yung amo ko. So, every year sila may roster. Kami din, may roster din kami every year. So, uwi kami, 1 month. Free kaming tickets sa Emirates. Pero anytime, kahit dalawang bisis pa kaming mag-uwi sa isang taon, pwede sa amin. Sa amin kasi dati, every 2 years, uwi kami. Vacation namin 45 days. Pero ako, noon kasi, lokal yung amo ko noon. 6 years ako doon. Wala akong di pula, lahat-lahat. Pero pinagdasal ko doon na kung maka-alis man ako dito, Lord, hingin ko lang talaga is makahanap ako ng amo na parang makasustain sa pangangailangan ng anak ko kasi college na silang dalawa. Tapos gusto kong magkadiyo para magsimba. Kaya dito, 3 years pa lang ako dito. Sila pa yung pinag-aaral mo ako, isa na lang. Isa na lang. Sa awa ng Diyos, isa na lang. Taste na lang, konti na lang. Oo. Maganda kasi yung mag-focus ka sa anak mo na hindi ka nangangailangan ng tulong sa iba, yung ikaw lang, yung maabot nila yung pangarap nila na ikaw ang nagbigay, ang sarap nun. Kaya para sigurong doon ako nag-focus sa anak ko, kaya di ako nag-entertain ng lalaki. Pag may magtawag sa akin, ignore ko agad. Parang ganun ako. Kung bakit naisipan mo ngayon sumali kay DJ? Kasi na-board ako. Tapos lagi yung sinasabi ni DJ, ano madam, line up na kita. Kung ano kaya to? Magpa-line up kaya ako. Tapos, nung naggawa ako ng video ng anak ko kasi birthday niya bukas, so, nag-chat na naman si DJ, okay. Hindi ako yung nagchat-chat, si manager yun. Wala akong time mag-chat. Sabi ko, okay ako. Kasi nandun ako sa taas, nagawa ako ng video. Na-post mo na yung video, ma'am? Ako nga, nakarap pa ako papaline up. Na-post mo na yung video, ma'am? Natapos ko na. Okay. Bakit magbigay ka ng regalo, DJ? Hindi. Kasi ito si Sir, pag magkatuluyan kayo, baka may regalo sa anak mo. Bakit agad? Kami. Palay mo nga, di ba? DJ, malay daw. Si DJ yung kunin nating ninong. At Kasal. siya maging tulay sa akin, di ba? Paano kayo magkasal pag kasal ka na sa asawa mo dati, ma'am? Nakita ko yung video ni DJ. Naging ninong siya doon sa kasal ng nakarang nung linggo yata yun. Paano ka may kasal, ma'am? May kasal ka doon sa asawa mo dati? Di na ako makasal nga. Oh. Yun lang. Pareho kayo, ang kasal na. Parang Hanggang partner na lang talaga. hanggang honeymoon na lang kayong dalawa, wala nang kasal. Hindi naman kasi importante yung kasal. Yun, oh. Kasi maraming kinasal na hindi naging masaya. Importante ang kasal, ma'am. Yun nga lang, hindi nila isinabuhay yung kasal. Kaya naghihiwalay. Oo. Importante ang kasal, ah. Ako, DJ, ang ilang taon kong tiniis. Kasi ayaw kong maging... Sakramento yan eh. Ha? Sakrament po yung kasal, ma'am. Nga lang, hindi nila alam ko isinabuhay. talaga. Sakrament yan. Pero minsan kasi, parang yun ang yun ang dahilan na magkapos tayo sa yung mga pinagdaanan natin na gusto nating kumawala, hindi tayo makawala. Mm-hmm. Alam mo, DJ, Hindi ko bago pa alam. ako kumala sa asawa ko is nagsimba talaga ako. Yung pagsimba ng nung December na madaling araw. Simbang gabi. Nagsimba talaga ako kahit ako lang mag-isa. Oo. Kasi parang hindi ko kaya. Tapos. Walang ama yung anak ko. Pero hindi ko na rin siya kaya.
Mm. Kaya, ang dinasal ko noon is matanggap ko ng magaan sa loob Ah, na makaya ko din. Kasi noon kasi, wala akong alam na trabaho. Saan ako kukuha ng ibuhay sa anak ko. Pero di ko din gustong iwan yung anak ko sa kanya. Gusto ko, yung anak ko, akin lang. Buhayin ko silang dalawa. Kaya ang hirap. Pero, napagtanto ko na, yung simula lang palang mahirap. Pag makaano ka na, so, okay na. Kahit walang tulong niya. Nakamubog ka na noon siguro kaya. Ha? Nakamubog ka na noon kaya siguro sinasabi mo. Kasi sa una Hindi talaga pa, mahirap. hindi pa ako naka-move on noon, pero ang sinikap ko talaga is, kung kumalas ako sa kanya, buhayin ko yung anak ko na mag-isa. Na di ako mag-ano ng tulong, pero nung lumaki kasi sila is, palaki na din ang paggastusin, doon ako naghingi ng sustento. Abroad naman siya. Tapos, kahit anong galit ko, di man magbigay, kahit piso. Sige na lang. Kami na lang ang magbibigay sa ngayon. Sabi ko na, tanggapin na lang natin. Kahit anong sigaw natin dito, di man talaga magbigay yung papa nyo, tayo na ang magbigay sa kanya. Pero Pero di may ba? asawa na iba yung ano. May asawa na yung ex mo. Oo, meron na. Nag-suporta nga ako minsan bigas, pangbaon sa bata nila. Ang bait mo naman talaga, no? Hindi ka pa nagsusuporta Tanggap ng ko ano na. tayo. Tanggap ko na kasi. Noon kasi hindi ko tanggap. Bakit ka pa magdagdag ng pamilya tapos hindi ka man lang magsuporta kahit piso sa anak natin. Pero ngayon, tanggap ko na. Ako na mismo, yung sa galit ng mga anak ko sa kanya, ako na mismo nagsabi na, tama na. Nakita ko naman na nakaya natin. Tapos yung papa nyo ngayon is nahihirapan sa buhay niya. So, di man siya makapagbigay sa atin, tayo na lang ang magbigay. Doon nagsimula. Na okay na kami, anak ko, siya, parang hindi pa lang nila ako maharap-harap ng ano niya, yung asawa niyang bago, pero tinatanggap naman nila kung anong bigay ko. Di masaya na din Ang ako bait kasi mo. nagpakumbaba sila. Di ba? Bait mo talagang tao. Hindi, ako, may attitude talaga ako pag unahan ako, pag masaktan ako, parang ang dali ko magalit. Pero about sa mga ganyan kasi, mamatay tayong hindi tayo magdala ng kunting gamit, kahit 1 dirham wala tayong dadalhin. Ang ano lang talaga natin dito is tanggapin kung anong meron tayo, maging kontento kung anong meron tayo. Tapos, mas maganda na rin yung bitawan lahat ng galit na parang masaya pa ako, parang nakilula na lang ako sa mga bata. Masaya ako pag makita ko, mag-send sila ng picture, ito yung uniform na binili mo, ganun. Masaya na ako. Siguro, wala nang galit talaga. Parang binitawan ko na. Yun. Ayaw kong Ano ba umiyak ba? dito. Nagtatanong na ako sa'yo. Ano ba balak mo sa ano? Kapag oras na umuwi ka, mag-aasawa ka na ba o ano? Hindi ko pa alam kasi pag makauwi man ako next year sa graduation ng anak ko, bala ko magbalik dito para naman sa sarili ko negosyo or something ganun. Kasi ngayon, dahan-dahan pa akong nagkabahay ako noon, bininta ko. Tapos ngayon, bumili naman ako ng lupa para pagtuan ko ng bahay. Sana next year. Tapos, parang wala pang ipon kasi. Mahirap kasi sa Pinas pag mag-pull ka na hindi ka ready. Kailangan talaga na siguro pag uwi ko dyan, balik muna dito para mag-ipon. Para sa sarili ko, hindi na para sa anak ko. Kasi dalawa sila, sure naman ako na makapagtrabaho na din yung isa. Parang ganon. Kasi pag college kasi, sobra. No? Grabe. Diba? Tapos ako lang mag-isa, diba? Tapos masaya na din ako sa ganitong buhay. Focus sa anak. Gaganon nga si Zero. Oo.
Pero as in, maldita ako. Pag unahan ako, maldita talaga ako. Pero mawain akong tao. Kaso 2 years pa bago ka umuwi. No? Ha? Matagal. 2 years pa bago ka umuwi. Matagal-tagal pa. Okay lang yan. Buti nga yan. Excited, di ba? Paano? Ito talaga mo. Kung uuwi ba ako bukas, Sabagay. pakasalan mo ba ako? Bukas na talaga Hindi ako kita uuwi. hindi kita pwede pakasalan. Kasal din ako. Pwede Bakit tayong naman magsama. madalit Pero mag-uwi hindi ako? Sabi ko Bakit nga ho naman sa madalit inyo, mag-uwi ako? sabi ko sa inyo, bawal na ho kayo magpakasal. Honeymoon lang pwede. Kaya nga pwede tayong magsama pero hindi tayo pwede magpakasal. Pwede yung honeymoon. Hindi ka nag-usap, DJ, tapos pauwi niya agad ako? Pwede ako umuwi kahit bukas. Uwi ka na bukas para mag-honeymoon, hindi sa kasal. Uwi ka na bukas para magsama tayong dalawa. Tapos pagsisi ka. Pwede ka naman umuwi bukas eh. Para maka-honeymoon na kayo. Oo nga. Mahirap talaga sa Pilipinas pag wala kang pera. Kaya nga hindi ako umuwi, di ba? Kasi parang iniisip ko na magkakit ka lang ng pera doon, babalik ka na naman dito. Ang pinakamasakit sa isang OFW, yung paalis. Yung paalis talaga. Parang noon nga, pag nasa Makati pa ako, tapos pauwi ako ng Bohol, pagbalik, ang hirap, ang sarap tumalon sa barko, ang sarap tumalon sa aeroplano. Ano pa kaya? Kaya nga ako nag-abroad eh. Kasi gusto ko, pag abroad kasi wala akong dahilan na mag-uwi doon. Pwede nang natagalan. Kapag bumabalik ako ng Saudi, ako lang mag-isa eh. Nagbabasta lang, nagkukumit na lang ako papuntang airport eh. Dahil Mahina masakit sa loob ako. ko. Mahina talaga ako sa mga ganyan. Yung paalis ka na. Gusto ko sana kung magpulgod ako na mas kasama ko sila ng 2 buwan. Sabi ko talaga sa sarili ko, pag mag-uwi ako, anak at anak ko lang talaga. Parang gano'n na wala nang ibang gusto kong bumawi, ipagluto sila, pagsilbihan sila. Kasi for how many years? Di ako umuwi. Hirap. Mahirap, pero wala tayong magawa. Alam mo, Gusto natin ng magandang buhay yung anak natin. pagdating Gusto ng natin mabigyan. pagdating ng araw at magkaroon na rin sila ng mga anak niyan, sigurado ikaw na rin magbabantay. Doon ka na lang bumawi sa mga apo mo. Hindi yun ang mahirap. Pagkatapos mo sila, Magsawa. yun ang pahirap naman. Pagkatapos mo silang pag-aralin, katapos, ikaw naman mag-aalaga ng apo. Tapos ka na sa anak, sa apo naman sa susunod. Yun nga ang sabi ng anak ko, Mama, siguro mga 5 years from now, mag-asawa na ako, uwi ka na. Sabi ko, na, hanggang money lang ako. Financial lang ako. Hindi muna ako kasi, di ba, mahirap naman Sabi ko, pag tatanda ako, wala ni isa sa inyo ang samahan ko. Gusto ko, kasi buhay nila yan eh. Mautusan nila ako, pero hindi yung, ikaw talaga yung doon ka makitira sa anak mo. Ang hirap nun. Oo. Kaya mahirap naman mahirap naman wala kang kasama. Kapag nagkasakit ka, mahirap naman wala kang kasama. Kapag oras na nagkasakit ka, may nararamdaman ka, wala kang pagsasabihan. Alam nyo po, pag oras mo na. Kasi Kung anong mararamdaman mo. Kasi dyan sa Dubai, ikaw lang din mag-isa, no? Ha? Kasi dyan sa Dubai, ikaw lang din mag-isa. Oo. Di ba? Bata ka- Nakatakutan na mag-isa ka lang pagdating Oo. sa araw. Kasi kahit marami pa kayo, kahit mapir pa kayo, hindi walang magagawa yan. Pag oras mo na talaga. Sige, wag na Baka rin yung may kasama. kayo magtalo. Maraming salamat. Sige, thank you po. Oras mo na talaga, sabi niya, no?